Maagang umaga pa lang, abala na si Kena sa paglilinis ng sala ng mansyon. Tahimik sana ang paligid kung hindi lang sa tunog ng mataas na takong napapalapit sa pinto. Napapikit si Kena at huminga ng malalim. Hawak ang basahan na parang gusto niya nang pigain, hindi lang ang basahan, kundi ang pasensya niya. Good morning! Matinis na bati ng isang babae habang dumediretso sa loob na parang siya ang may-ari ng mansyon. Napatingin si Kena mula ulo hanggang paa sa bisita. Mahaba ang buhok at makapal ang kolorete. Good morning din po. Sagot ni Kena pero matalim ang tingin. May appointment po ba kayo kay Sir Chris? Appointment? I don't need one. Regular ako rito. Napahinto si Kena sa pagpunas ng mesa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang basahan at tumuwid ang tindig. Ay, ganun po ba? Kasi kung regular kayo, dapat alam niyo na may oras lang ang bisita rito. Excuse me? Who are you to tell me that? Kasambahay po. At bilang kasambahay, trabaho kong siguraduhin na hindi nagmumukhang motel ang mansyon. How dare you? Bukas po ang pinto. Maaari na kayong umalis. Balik ni Kena, nakakross ang mga braso. Nagkatinginan silang dalawa ng matalim hanggang bumaba si Chris mula sa hagdan. Nakasuot ng robe at halatang bagong gising. What's all the noise? Agad lumambot ang tono ng babae. Chris, your maid is being rude to me. Napatingin si Chris kay Kena. May bahagyang ngiti. Kena? Sir, tinatanong ko lang naman po kung meron ba siyang appointment. Standard rule po yun. Napakamot sa batok si Chris. She's right. You should have told me you're coming. Fine. Sabi ng babae bago umalis na may pagdabog na hakbang. Pagkasara ng pinto, bumuntong hininga si Kena. Sir, ilang beses ko na pong sinabi. I know. Pero hindi mo naman kailangan na takutin sila. Tumingin si Kena sa kanya, naiinis. Hindi ko po sila tinatakot. Nilalagay ko lang sila sa tamang lugar. Inis niyang tinalikuran si Chris na napapangisi. Tuwang-tuwa talaga siya kapag naiinis si Kena at pinapaalis nito ang mga babaeng pumupunta sa kanilang mansyon. Habulin ba naman kasi ng mga babae si Chris at playboy rin ito. Kinahapunan nang muling bumisita ang isa na namang babae. Sa pagkakataong ito, nasa kusina si Kena, naghihiwa ng gulay. Hello? Malambing na tawag ng babae habang dumidikit sa counter. Hindi man lang lumingon si Kena. Kung hinahanap niyo po si Sir, nasa garden siya. You must be Kena. I've heard a lot about you. Hindi ko po alam kung matutuwa ako o kabaligtaran. Sagot niya, tuloy pa rin sa paghiwa. Ang cute mo. I like that. Huminto si Kena at dahan-dahang tumingin sa kanya. Makinig po kayo. Wala akong problema sa mga bisita. Ang problema ko ay tawagan niyo muna si Chris bago pumunta dito. Relax. I'm just here to see Chris. Good. Then see him and leave. Ganun lang kasimple. Biglang pumasok si Chris sa kusina. Hawak ang baso ng tubig. What's going on? Nothing. Your maid is interesting. You okay? Okay lang po. Sanay na po ako sa mga babae niyo. Pag-alis ng babae patungong garden, napaharap si Kena kay Chris. Sir, hindi sa pinapakialaman ko ang buhay ninyo. Pero sana naman, respetuhin nila ang bahay niyo. I never thought it bothered you so much. Hindi po dahil kasambahay ako. Wala na akong karapatan na mainis. Araw-araw po akong nandito. Araw-araw na may ibang mukha ng babae na pumupunta. Nakakapagod din pong magsaway.
at bumalik na siya sa ginagawa niya. Ramdam na naman ang iritasyon. Kinagabihan, nasa gilid ng dining room si Kenna, abala sa pag-aayos ng mahahabang mesa. Maingat niyang inilalatag ang mga plato, kubyertos at baso. Hanggang dumating ang ginang na si Doña Miranda, ang ina ni Chris, suot ang elegante nitong bestida at may otoridad sa bawat hakbang. Kasunod nito si Chris, nakapamulsa pa ang isang kamay, parang wala lang. "Good evening po, ma'am." Magalang na bati ni Kenna na bahagyang yumuko. Tumango lamang si Doña Miranda, pero ang tingin nito ay diretsyo kay Chris, puno ng dismaya. "Umupo ka." Mariing utos ng ginang. Sumunod naman si Chris, humila ng upuan at umupo. Si Kenna naman umatras sa gilid, kunwari ay abala sa pag-aayos ng mga pinggan, pero malinaw na nakikinig. "Chris, hanggang kailan ka ba ganyan?" Ganyan? Paano? Paano yun, ma? "Yung araw-araw na may ibang babaeng pumapasok sa bahay na parang hotel. Wala ka bang respeto sa sarili mo? Sa bahay na to?" Napapikit si Kenna. Ramdam niya ang galit sa boses ng ginang. Galit na matagal nang kinikimkim. Ma, relax ka lang. Di naman sila dito natutulog. Bisita lang. Doon bahagyang humigpit ang hawak ni Kenna sa tray. At sa bawat ulit, mas lalong kumukulo ang kanyang dugo. "Bisita, Chris? Ilang beses na kitang sinabihan. Hindi ka na bata. May reputasyon kang binibitbit." Reputation? Eh di playboy. Pwede ba yun? Isang maikling katahimikan ang bumalot sa dining room. Si Doña Miranda ay napasandal sa upuan. Halatang pinipigil ang galit. "Kaya ka hindi umuunlad. Ginagawa mong biro ang lahat. Lahat tinatawanan mo." Ma, masyado ka ng dramatic. Sa gilid, napayuko si Kenna. Hindi niya alam kung bakit, pero sa tuwing tinatawanan ni Chris ang ganitong seryosong usapan, lalo siyang naiinis. "Sir," bigla niyang singit, sabay silang napatingin sa kanya. May kailangan ka ba? Tanong ni Chris, may ngiti pa rin sa labi. Huminga ng malalim si Kenna. "Pasensya na po pero araw-araw ko pong nakikita yung epekto niyan. Hindi lang po yan tungkol sa inyo." Nagtaas ng kilay si Chris. Oh, enlighten me. Doon tuluyang lumabas ang inis ng dalaga, kahit pigil pa rin ang tono niya. "Kaya araw-araw po na may babaeng pumapasok rito na akala nila sila na ang may-ari ng bahay. Minamaliit nila ang mga tao rito. Minamaliit nila ako. Tapos tatawanan lang ninyo? Totoo ba yan?" "Opo, ma'am. Hindi po biro sa amin yon, lalo na sa ilang kasambahay. Kaya ako po ang humaharap kasi minamaliit po sila." Kenna, you're taking this too personally. "Sana po hindi nyo ginagawang biro ang mga bagay na hindi naman nakakatawa." At matalim na tiningnan ni Kenna si Chris na biglang nanahimik bago siya nagpaalam na umalis. Masama ring tiningnan si Chris ng ina. At patuloy na pinagalitan, pero wala lang kay Chris. Kinabukasan, habang nagtitimpla si Kenna ng kape sa kusina, ramdam na ramdam ang inis niya. Mabilis ang galaw ng kanyang kamay. Halos padabog ang tunog ng kutsara sa tasa. "Puwisit!" Bulong niya sa sarili habang hinahalo ang kape. "Talagang tinawanan lang?" Umupo siya sa maliit na mesa sa gilid ng kusina, pero hindi niya magawang uminom. Sa halip, nakatitig lang siya roon. Ilang segundo pa, pumasok si Manang Kelly, bitbit ang bayong ng mga gulay galing palengke. "Magandang umaga, iha. Maaga ka na naman." Hindi agad sumagot si Kenna. Napabuntong hininga muna siya sa katuluyang nagsalita. "Manang, kung alam lang ninyo kung gaano ako naiinis ngayon.
Ay, alam ko na yan. Mukha mo palang galit na galit na. Ano na naman ba ang ginawa ng alaga nating binata? Ay nako, hanggang ngayon playboy pa rin. Malandi talaga. Pinagsabihan na ng nanay niya kagabi. Tinawanan lang. Talaga? Tinawanan lang? Opo, parang lahat na lang joke. Parang wala siyang pakialam kahit paulit-ulit siyang pinapagalitan. Tapos kami pa rito ang laging humaharap sa mga babae na niya. Mga bastos naman. So galit ka dahil bastos ang mga bisita? Hindi lang yun, Manang. Galit ako dahil siyang ugat ng lahat. Kung hindi siya playboy at malandi. Oy, grabe ka naman. Galit na galit ka. Kasi naman, Manang, araw-araw may bagong babae na naghahanap sa kanya, pero tatawanan niya lang. Parang proud pa. Ay nako, baka naman nagseselos ka lang. Ha? Ano po? Ay nako, ganyan din ako nung dalaga pa ako. Galit na galit sa isang lalaki. Pero sa totoo lang, Manang, hindi po ako nagseselos. Naiinis lang ako. Malaki ang kaibahan nun. Oo na, oo na. Inis lang, pero bakit parang affected na affected ka? Kasi po, walang pagbabago. Kahit pagalitan na siya ng nanay niya, wala pa rin. Tatawa lang, para siyang walang konsensya. Alam mo, Iha, hindi lahat ng pagtawa sa ginawa ay walang pakialam. Ano pong ibig ninyong sabihin? May mga taong tumatawa para itago ang totoong nararamdaman. Pero ikaw, bakit ka apektado ng ganyan? Kasi po, parang wala siyang respeto. Hindi sa amin, hindi sa nanay niya, hindi kahit sa sarili niya. Wow! Kung makapagsalita ka, parang asawa ka na. Manang, wag niyo nga po akong tinutokso. Ikaw naman eh. Kung di ka interesado, deadma ka lang dapat. Pero ikaw, nagkukwento ka na nga, galit na galit pa. Kasi po, ako yung nandito. Ako yung nakakakita ng lahat. Tama, ikaw ang nakakakita at naapektuhan ka. Kung wala kang pakialam, hindi ka ganyan mag-react. Saglit na natahimik si Kenna. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Alam mo, nung kabataan ko, may ganyan din akong amo, babaero, walang pakialam, pero dumating ang araw, Manang, huwag niyo nang dagdagan. Ayokong umasang magbabago pa siya. Hindi naman kita pinapaasa. Sinasabi ko lang naman. Grabe po kayo ah. Siyempre, trabaho ko yan eh, ang tuksohin ka. Sa sandaling iyon, may narinig silang yabag ng paa sa labas ng kusina. Pareho silang napalingon. Si Chris iyon, bagong gising, pero guwapo pa rin. Biglang bumalik ang inis sa mukha ni Kenna. Ayan na po yung playboy. Bulong niya kay Manang Kelly. Narinig iyon ni Chris at napangiti. Good morning to you, Kenna. Hindi siya pinansin ng dalaga. Tumalikod lang siya at ipinagpatuloy ang gawain. Nagkibit balikat si Chris at lumabas ng kusina. Iniwan si Kenna na muling kumukulo ang dugo. Napatawa naman si Manang Kelly. Ay nako, Iha, mukhang mas hahaba pa ang kwento mo tungkol sa kanya. Sa araw-araw ba naman, Manang? Malamang. Lumipas ang mga araw ay patuloy pa rin ang mga babaeng dumarating sa bahay. Hinahanap palagi si Chris. Minsan pa nga, nagtatalo si Chris at ang babae. Kesyo, pinagpalit nito. Minsan pang nakita ni Kenna na sinampal si Chris ng isang babae. Pero wala lamang kay Chris. Tinatawanan niya lamang ito. Isang araw, tahimik ang garden ng mansyon. Abala si Kenna sa pagdidilig ng mga halaman. Hawak ang hose na para bang gusto niyang ibuhos hindi lang ang tubig, kundi pati ang sama ng kanyang loob. Sir, tawag niya ngunit hindi man lang ito lumilingon. Nasa may upo ang bakal si Chris.
Hawak ang cellphone. Sagot nito na parang wala lang. Huminga ng malalim si Kenna sa katuluyang humarap sa kanya. May sasabihin po sana ako. That sounds serious. Seryoso po talaga. Tungkol po sa ugali niyo. Oh. Am I in trouble again? Hindi po ito biro. At sa totoo lang, nakakahiya na po na hindi nauubos ang mga babaeng pumupunta rito sa inyo. Hindi ba kayo nahihiya? Sa halip na magalit, tumawa si Chris. Tumayo siya at lumapit ng dahan-dahan kay Chris. Huminto naman ang binata sa harapan niya. Masyadong malapit. Napaatras ng bahagya si Kenna, pero hindi siya tumalikod. Ano bang problema mo sa pagiging playboy ko? Ha? Lahat. Yung mga babae ninyo din, walang respeto. Akala mo kung sino silang may-ari ng bahay kapag pumupunta rito sa mansyon? Wow! Parang galit na galit ka. Hindi po galit. Naiinis lang. Pareho lang yun. Pero curious ako. Bakit ka nga ba apektado? Dahil po, ako ang nakakakita ng lahat. Araw-araw. Or dahil may pakialam ka sa akin? Huwag na po ninyong baligtarin ang usapan. Di ko binabaligtad ah. Lumayo siya ng isang hakbang, pero hindi nawala ang mapanuksong ngiti. Alam mo, karamihan ng tao rito, takot akong pagsabihan. Ikaw lang ang may lakas ng loob. Dahil po may mali at ayokong manahimik. Admirable. Very attractive, actually. Sir, hindi po ako nakikipagbiruan. Who's joking? Sinasabi ko lang naman ng totoo. Ganto po kayo palagi. Kapag seryoso yung usapan, ginagawa ninyong biro at nakakainis yun ah. Muling lumapit si Chris. Mas mabagal ngayon. Maybe because you look cute when you're mad. Hindi ako cute. Disagree. Very cute. Sir Chris, umayos po kayo. Nakakainis kayo ah. Natigilan doon si Chris. Napatitig siya kay Kenna na bakas ang sobrang inis sa muka. Tumingin si Kenna kay Chris na namumungay ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi ko po intensyon na bastusin kayo. Gusto ko lang naman na matauhan kayo na hindi na po tama ang ginagawa ninyo. Hindi po magandang paglaruan ng mga babae. Lalo na ang nararamdaman nila. Tumingin sa kanya si Chris. Seryoso na ang tingin kahit may bahid pa rin ng ngiti. Bigla siyang yumuko ng bahagya. Inilapit ang muka kay Kenna. So tell me, kung di ako playboy, mas mababawasan ba ang inis mo? Hindi po yan ang punto. Napahalakhak si Chris na siyang napakagatlabi. Tumalikod siya at nagsimula ng maglakad palayo pero huminto. By the way, kung talagang gusto mo akong pagsabihan, you're welcome anytime. Anong ibig niyong sabihin? I mean, I enjoy our little talks. At saka, ang ganda mo ah. Ang sarap mong padapain sa kama. Hindi na nakasagot si Kenna. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng garden. Hawak ang hose. Habang unti-unting nawawala si Chris sa paningin, namumula ang kanyang pisngi. Sa kanyang dibdib, hindi na lang inis ang nararamdaman niya. May halo ng kaba at isang tanong na ayaw niyang sagutin. Kinabukasan, medyo iniiwasan ni Kenna si Chris pero hindi niya pinapahalata. Maaga pa lang, abala na si Kenna sa sala. Maingat niyang pinupunasan ang glass table pero ang isip niya hindi mapakali. Paulit-ulit pa ring bumabalik sa kanya ang nangyari kahapon sa garden, ang paraan ng pagtitig ni Chris. Ang mga salitang may halong tukso at ang nakakainis na ngiti nito na parang alam na alam kung paano siya guluhin. Puiset, playboy talaga, malandi.
Hindi pa man siya tapos sa paglilinis, biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang babae ang pumasok. Matangkad, elegante, at halatang mamahalin ang kasuotan. Diretso ang tindig, maayos ang ayos, at may kumpiyansa sa bawat hakbang. Napahinto si Kenna at agad tumingin mula ulo hanggang paa sa bisita. Ay, eto na naman. Panibago na namang babae. Malalim siyang huminga at tinuwid ang balikat. Good morning po. Maayos niyang bati pero may bahid ng lamig ang boses. May appointment po ba kayo kay Sir Chris? Wala. Pasensya na po pero hindi na po basta-basta na tumatanggap ng bisita si Sir Chris nang walang paalam. Talaga? Opo. At kung isa man po kayo sa mga babae ni Sir Chris, mas mabuting umalis na lang po kayo kasi wala kayong mapapala. Diretso ka magsalita, ah? Opo, kasi araw-araw akong nandito. At araw-araw po akong nakakakita ng mga babaeng pumupunta rito para kay Sir Chris. At sa tingin mo, isa ako sa kanila? Opo, sa totoo lang. Saglit na natahimik ang sala. Ramdam ni Kenna ang tensyon pero hindi siya umatras. Sa halip, mas lalo niyang pinatigas ang kanyang muka. Sa halip na magalit, biglang tumawa ang babae. Ay nako, ganyan pala talaga siya. Po, bago siya makapagsalita ulit, may yabag silang narinig mula sa hagdan. Lumingon siya. Si Chris iyon, bagong ligo, nakasuot ng casual na polo. Good morning. Sabi ni Chris, tapos napatigil nang makita ang bisita. Ate, Parang binuhusan ng malamig na tubig si Kenna. Nanlaki ang mata niya at unti-unting namutla ang muka. Dahan-dahan niyang inilipat ang tingin sa babae. Ang kumpiyansang tindig, ang kalmadong aura, ang paraan ng pagtitig kay Chris. nariyan ka na pala. Hindi ka man lang nagsabi. Surprise! Si Kenna ay tila napako sa kinatatayuan niya. Unti-unting nag-sink in sa kanya ang sinabi ni Chris. Biglang nag-init ang pisngi ni Kenna. Ma'am, so, ikaw si Kenna. Tumingin si Kenna, hindi makatingin ng diretsyo. Opo, pasensya na po sa mga nasabi ko kanina. Hindi ko po alam na ate niya ako. Opo, sobra po akong nagkamali. Huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, first time kong may nagsalita sa akin ng ganyan dito. I told you, she is fearless. Sir, huwag po ninyong relax. Natutuwa ako sa'yo. Po, hindi lahat may lakas ng loob na pagsabihan ang mga babae ni Chris. Lalo na ako. Hindi ko po intensyon na bastusin kayo. Pero ginawa mo. At guess what? I like it. Po, ulit? Alam mo ba na wala pang kasambahay dito ang naglakas loob na sabihan si Chris na tigilan ang pagiging playboy niya? Ate, don't encourage her. Why not? Kailangan mo ng tagabantay katulad niya. Pasensya na po talaga. Kung alam mo lang, hindi mo ako pagsasabihan? Opo. Sayang naman. Po, mas gusto ko ang ginawa mo sa akin kanina. I really like strong and palaban woman na hindi natatakot. Great. Dalawa na kayo ngayon. Oo. At mukhang mas interesting siya kaysa sa lahat ng mga pumupuntang babae mo rito. Kaya magtino ka na. Anong pangalan mo? Kenna po. Nice to meet you, Kenna. I'm Katya. Nice to meet you rin po at pasensya na po. Ngumiti si Katya at tumingin kay Chris. Alagaan mo yan, ah. Bihira ang ganyan. Napalingon si Chris kay Kenna.
may kakaibang ningning sa mata. Don't worry. Sir, huwag niyo na pong bigyan ng ibang kahulugan. Mukhang magkakasundo tayong dalawa. Napailing si Kenna, pero sa kabila ng kahihiyan, may munting ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya hindi siya nag-iisa at ang pagiging matapang niya sa wakas may nakapansin. Lumipas ang mga linggo at nanatili ang kapatid ni Chris sa mansyon na agad namang naging close ni Kenna dahil pareho sila ng pag-uugali na dala. May ilang babae pa rin na pumupunta sa bahay pero si Katya na ang humaharap. Marami na itong nakasagutan na babae at kapag sasabihin kay Chris ay tatawanan lang nito kaya nagiinit ang ulo ni Kenna sa inis. Isang mainit na tanghali pero mas mainit ang ulo ni Kenna. Abala siya sa kusina, nag-aayos ng tanghalian. Naku Kenna, kung pwede lang talaga kitang ilak sa kwarto mo sir, ginawa ko na. Para hindi ka na naglalandi ng mga babae. Lock me where? Napapitlag si Kenna. Muntik bang tumalsik ang sandok mula sa kanyang kamay. Sir, pwede po bang huwag kayong bigla-bigla? Nakatayo si Chris sa may pinto ng kusina. Nakakross ang mga braso. May pilyong ngiti sa labi. Sorry, na-curious lang ako. Parang galit na galit ka yata. Hindi po, busy lang. Lumapit si Chris, dumiretso sa counter. Busy? Or avoiding me? Tumigil si Kenna sa paghahalo. Dahan-dahan siyang humarap. Matalim ang tingin. Sir, kung may kailangan po kayo, sabihin na lang ninyo. Huwag niyo po akong istorbohin. Wow, ang cold mo naman. Hindi po ako cold. Professional lang. Professional? Ganun ba talaga ang pagiging professional? Yung kahit tingnan mo ako, parang gusto mo akong patayin. Kung papayagan ng batas, matagal na po. I love your honesty. Hindi ko po kailangan ng validation nyo. Sumandal si Chris sa counter. Halos katabi na niya. Alam mo, sabi ng ate ko, interesting ka raw. Pakisabi po sa ate nyo, salamat. Pero hindi po ako exhibit. Tumawa si Chris at napakagat labi. Napansin naman ni Kenna na kakaiba ang tingin nito sa kanya. Inilapag niya ang sandok at humarap kay Chris. Sir Chris, huwag niyo na po akong kausapin ng ganyan. Anong ganyan? Yung parang nilalandi niyo ako. Saglit na natahimik si Chris. Pagkatapos, ngumiti siya. What if I am? Sir! Relax ka lang. Joke lang yun. Pero bago pa tuluyang makabawi si Kenna, biglang yumuko si Chris at bumulong. Pero ang cute mo kapag nagagalit. Lumayo ka nga, sir! Tumawa si Chris habang mabilis na umatras palabas ng kusina. Okay. I'm leaving. Naiwan si Kenna, nanginginig sa galit. Buisit talaga, malanding lalaki. Isang hapon, nasa veranda sina Katya at Kenna. Nakaupo si Kenna sa maliit na bangkito, nagbabalat ng mangga. Habang si Katya naman, nakasandal sa upuang kahoy, hawak ang tasan ng tsaa. Alam mo, kung agad kitang nakilala, siguro matagal na tayong magkaibigan. Ganoon din po ang pakiramdam ko, ate. Ay, huwag ka nang magpopo sa akin, ah. Katya lang? Sige po, Katya. Kita mo? Ang saya mo kasama. Salamat po. Salamat, Katya. Hindi ka talaga sanay na pinupuri, ano? Hindi po. Sanay po ako na pinagsasabihan. Kaya kita gusto. Po? Hindi ka plastic. Kung ayaw mo sa isang tao, agad mong pinapakita yon. Kaya natutuwa ako na malaman ko kay mommy na madalas mong pinagsasabihan si Chris kahit na hindi nakikinig.
ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Di ginagawa mo ang tama. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila hanggang sa marinig ang pagbukas ng pinto. Dumaan si Chris sa likuran nila. May hawak na cellphone pero hindi tumigil. Alam mo ba, simula nung nakilala kita, napansin ko kung gaano ka kakaiba sa mga taong nakapaligid sa kapatid ko. Hindi ka nasisilaw sa pera, hindi ka natitinag sa itsura, at higit sa lahat, hindi ka naaakit sa panguuto niya. Inis lang po talaga ang nararamdaman ko sa kanya. Exactly. Kena, kung may babaeng makakapagpaayos sa kapatid ko, ikaw yun. Nakikita at nararamdaman ko talaga na ikaw ang makakapagpatino sa kagaguhan ng kapatid ko. Naku po, ang isang tao ay nagbabago kung gugustuhin, hindi dahil sa isang tao. Karamahin lang po yung kapatid ninyo, matututo po yan. At sabay silang natawa na dalawa, hanggang sa biglang narinig nila ang boses ni Chris mula sa loob. Ate, are you turning my stuff against me again? Sumigaw naman si Katia pabalik. Hindi inaayos ko ang mga image mo. Napatawa si Kenna, hindi niya napigilan. Sana lang talaga may babae nang makakapagpatino sa kanya. Natigilan si Kenna at napatitig kung nasaan si Chris na may kausap sa cellphone. Hanggang ngayon ay curious si Kenna kung bakit playboy ang kaniyang amo. Gusto niyang malaman ang rason kung bakit maraming babae ang nilalandi ito pero hindi sineseryoso. Lumipas ang ilang linggo, madalas guluhin at kulitin ni Chris si Kenna na mas nagpainis sa kanya. Madalas silang nagbabangayan kaya natatawa na lamang ang mga kasambahay sa kanila. Pero ang mas nakakatuwa ay wala nang gaanong mga babae ang pumupunta sa mansyon. Madalang na lang, hindi na araw-araw. Samantalang si Katia naman ay may kakaibang napapansin sa kapatid, pero tahimik na lang muna siya. Isang gabi, malalim ang iniisip ni Kenna habang nakatayo siya sa balkonahe. Nakatingin sa malayo. Sa likod niya, naroon si Chris, nakasandal sa railing. Nagiinuman silang dalawa dahil inaya siya ni Chris. Hindi nga alam ni Kenna kung paano siya napapayag ni Chris. Alam mo, Panimula ni Chris matapos ang sandaling katahimikan. hindi naman talaga ako ganito. Hindi naman talaga ako playboy noon. At sa tuwing sinasabihan akong babaero, tinatanggap ko na lamang kasi totoo naman yun. Hindi na po ninyo kailangan magbaliwanag. Gusto kong magpaliwanag sa'yo. Sa akin? Bakit naman? Gusto kong malaman mo kung ano ba ang rason kung bakit ako ganito. Niloko ako ng ex ko. Hindi agad nagsalita si Kenna. Nakikinig na lamang siya. Matagal kaming naging magkasintahan. Masaya ang relasyon namin. Lahat ng gusto niya, binibigay ko. Alam kong hindi ako nagkulang. Akala ko siya na. Pero habang abala ako sa trabaho, may iba na pala siyang kasama. Simula nun, naging madali na lang sa akin ang huwag seryosohin ang kahit ano. Dahil sa ginawa niya sa akin, ginawa ko rin sa ibang mga babae. Pero yung mga babae na yon, game naman palagi. Hindi po lahat pareho ng ex nyo. Hindi po ninyo kailangang gumanti sa ibang babae dahil niloko at sinaktan kayo ng babaeng minahal nyo. Humarap si Chris sa kanya. Namumungay na ang mga mata. Halatang may tama na ng alak. Nagkatinginan silang dalawa. Humakbang si Chris palapit. Napaatras si Kenna ng bahagya. Pero huminto rin siya. Nasa pagitan nila ang ilang pulgada. Sapat para maramdaman ang init ng isa't isa.
Masama ba ang ginawa ko? Agad umiling si Kenna at hinaplos ang pisngi ni Chris na hinalikan ang kaniyang palad. Hinayaan naman ni Kenna. Hindi ka masamang tao, pero masama kung ipagpapatuloy mo pa. Hindi ko na ipagpapatuloy. Pangako yan. Nagkatinginan silang dalawa habang parehong lumalapit sa isa't isa. Dahan-dahang inangat ni Chris ang kanyang kamay. Wari ay nag-aalinlangan pa. Bago hinaplos ang bewang ni Kenna. Bahagya itong napasingha pero hindi umiwas. Sa halip, siya pa ang lumapit hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga noo. Isang segundo pa ng katahimikan. Pagkatapos, hinalikan ni Chris si Kenna. Ngunit nang hindi umatras ang dalaga, sa halip ay gumanti siya at hinawakan ang kwelyo ng polo ni Chris. Lumalim ang kanilang paghahalikan. Naging mapusok iyon. Halatang matagal nilang pinipigilan ang mga sarili. Napaatras si Kenna hanggang sa maramdaman niya ang likod ng sofa. Bahagya siyang napaupo roon, kasunod si Chris. Ang mga labi nila ay hindi na nagkakahiwalay at ang mga kamay ni Chris ay unti-unting dumadako sa iba't ibang parte ng kaniyang katawan. Ang halik ay bumaba sa pisngi, sa panga, sa leeg. Napapikit si Kenna. Hawak ang balikat ni Chris habang ang mga daliri niya ay kumakapit sa binata. Sa sandaling iyon, hindi na siya nag-iisip kung tama o mali. Kenna, huwag mo akong tingnan ng ganyan ha. Bakit? Anong problema kung tinitingnan kita habang nag-ahalikan tayo? Pakiramdam ko, nawawalan ako lalo ng kontrol. Hindi umatras si Kenna. Sa halip, mas inilapit niya ang sarili niya, sapat para maramdaman niya ang init ng katawan ng binata. Halikan mo pa ako, Chris. Hinawakan ni Chris ang batok ni Kenna. Dahan-dahan, tila binibigyan pa ito ng pagkakataong umiwas. Nang hindi siya itinulak palayo, muli niya itong hinalikan. Mahinang dumaing si Kenna nang kagatin ni Chris ang kanyang leeg. Unti-unting tinanggal ni Chris ang suot ni Kenna. Ganoon din naman ang dalaga. Nang maalis na ang kanilang mga kasuotan, ay mas naging agresibo ang kanilang halikan. Napapakalmot na rin si Kenna sa likod ni Chris dahil kung saan-saan na dumadako ang mga labi ng binata na kaniyang hinahayaan. At sa gabing iyon, hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili. Tuluyang may nangyari sa kanilang dalawa. Kinabukasan, maagang nagising si Kenna. Mas maaga kesa dati. Ramdam niya ang sakit sa kanyang pagkababae, kaya ilang beses siyang napadaing at minura pa niya si Chris sa kanyang isipan. Pinilit niyang tumayo kaagad at sinuot ang kanyang mga damit. Namumula siya habang naaalala ang ginawa nilang dalawa ni Chris sa sofa hanggang makaabot sila sa kwarto. Puwiset! Mahina niyang bulong habang nagsusuklay ng buhok sa harapan ng salamin. Isang pagkakamali lang yun. Isang napakalaking pagkakamali. Paglabas niya ng kusina, handa na sana siyang magpakalunod sa trabaho, maglinis, magluto, magwalis. Ano mga makakapagpalimot sa nangyari sa kanila ni Chris. Pero bago pa man siya makakuha ng basahan, narinig niya ang pamilyar na boses. Good morning, Kenna. Malambing na bati ng binata. Napatigil ang dalaga. Dahan-dahan siyang huminga sa kahumarap ng may matalim na tingin. Good morning. Malamig niyang sagot at agad bumalik sa kanyang ginagawa. Hindi niya kayang matitigan ng matagal si Chris. Nagtatrabaho na ako.
Bago pa man umalis si Kenna, hinawakan na siya ni Chris sa braso at may kung anong kuryenteng naramdaman ang dalaga. Napakamot naman sa batok si Chris. Talaga bang ganito na tayo ngayon? Anong tayo? Walang tayo, Chris. Amo ka, kasambahay ako. Tapos na yung usapan. Yung kagabi, kalimutan mo na lang yung nangyari. Dala lang naman yun ng alak at init ng katawan. Hindi agad sumagot si Chris. Sa halip, hinayaan niyang magsalita si Kenna. Hinila ang isang upuan at umupo sa tapat ng dalaga. Tahimik lang siyang nakatingin, seryoso na ngayon. Hindi ko bastang makakalimutan yon. May pananagutan ako sa'yo. Wala kang pananagutan sa akin, kaya tigilan mo ako dyan sa sinasabi mo. Napapikit si Chris at napabuntong hininga ng malalim. Ganoon na lang ba kadaling kalimutan? Oo, madali sa aking kalimutan yon. Mabilis niyang sagot. Parang may dumaang lungkot sa mata ng binata dahil yung nangyari sa kanila kagabi ay ikinakatuwa niya. Pero hindi ko kayang kalimutan kaagad ang nangyari sa atin. Puminto si Kenna sa pagbunas. Dahan-dahan siyang humarap. Ang mga mata nagliliyab sa inis. Madali mo yang makakalimutan katulad ng ginagawa mo sa mga babaeng pumupunta rito. Pero hindi ko sila gusto. Katulad mo. Gusto kita, Kenna. At ginusto ko ang nangyari sa atin kagabi. Malambing na saad ni Chris. Natigilan naman si Kenna na hindi kumurap. Halatang hindi inaasahan ang sagot. Ano? Gusto kita. Hindi dahil sa nangyari kagabi. Kundi matagal na kitang nagugustuhan. Huwag mo akong gawing tanga, Chris. Alam ko kung anong klase kang lalaki. Oh, alam ko playboy ako. Malandi. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi ako marunong magmahal ng seryoso. Sa dami ng babae mo? Sa tingin mo, maniniwala ako? Kenna, kung ayaw mo maniwala, okay. Pero huwag mong sabihin na wala akong karapatang magbago at magseryoso. Napailing si Kenna na mabilis ang tibok ng puso pero nananaig sa kanya na hindi siya dapat maniwala. Hindi ko hihilingin na paniwalaan mo ako kaagad. Pero hayaan mong patunayan ko sa'yo na talagang gustong gusto kita. Ikaw bahala. Pero kung ako sa'yo, itigil mo na ngayon. Ngayon pa lamang dahil hindi ako maniniwala sa playboy na katulad mo. Tumalikod na si Kenna at muling kinuha ang basahan. Mas madiin na ngayon ang bawat galaw. Bumalik ka na sa ginagawa mo. Marami pa akong lilinisin. Okay. Bago tuluyang lumabas ng kusina, huminto siya sa pintuan. Kenna, Hindi lumingon ang dalaga. alam kong hindi ka kaagad maniniwala. Pero patutunayan ko sa'yo na gustong gusto kita at seryoso ako. I'll win your heart. At hintayin mo ang gagawin ko para makuha ko ang tiwala mo. Mapapagod ka lang kasi wala kang mapapala. Sisiguraduhin ko na magiging worth it at hindi ako mapapagod. Pag-alis ni Chris, sakalang bumuntong hininga si Kenna. Sa kabila ng inis niya sa pagiging playboy ni Chris, may parte sa kanyang puso na nagbabago ito. Pero ayaw niyang maloko. Ayaw niyang masaktan kaya nanindigan siya. Ilang linggo ang lumipas, tahimik na si Chris. Wala nang mga babaeng dumadalaw. At araw-araw niyang ipinapakita at ipinaparamdam kay Kenna na seryoso siya. Binibigyan niya ito ng bulaklak at kung ano-ano pa. Inaaya sa date kahit na hindi pumapayag ang dalaga. Patuloy siya sa pagkuha ng tiwala ni Kenna kahit madalas malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi sumuko si Chris kahit na ganoon ang dalaga. Mas lalo pa siyang na-motivate na makuha ang puso ni Kenna at hindi siya titigil.
Pero walang kaalam-alam si Chris na may lihim na itinatago sa kanya si Kenna. Tahimik ang silid ng dalaga ng umagang iyon. Hawak niya ang maliit na papel. Nanginginig ang mga daliri habang paulit-ulit na binabasa ang resulta. Kahit ilang beses niyang basahin, hindi nagbabago ang nakasulat na siya ay buntis. Nagbunga ang isang gabing may nangyari sa kanila ni Chris. Napaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang tiyan. Halo-halo ang emosyon sa kanyang dibdib. Takot, lungkot, kaba, at isang munting saya na pilit niyang itinatago. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanan ito, lalo na at ang ama ng batang dinadala niya ay si Chris, ang lalaking pilit niyang inilayo ang sarili. Ngunit siya ring dahilan ng tibok ng kaniyang puso. Hindi pwede. Malalagot ako sa mga magulang ko. Sa isip niya, malinaw ang isang desisyon. Uuwi siya sa probinsya. Doon niya haharapin ang responsibilidad na ito. Malayo sa mansyon, malayo kay Chris. Kinahapunan, tahimik niyang inayos ang iilang damit na kasya sa maliit niyang bag. Una niyang nilapitan si Manang Kelly sa kusina. Abala ito sa paghihiwa ng gulay nang mapansin ang seryoso niyang mukha. Manang, napalingon ang matanda at agad napansin ang bag na dala niya. Ay iha, saan ka pupunta? Uuwi na po muna ako sa probinsya. Ay, biglaan naman yan. May sakit ka ba? May nangyari ba? Wala po. Gusto ko lang magpahinga. Mag-isip. Lumapit si Manang Kelly at hinawakan ang kanyang kamay. Sigurado ka ba? Alam mo namang parang pamilya ka na rito. Opo, Manang. Kaya nga po ako nagpapaalam eh. Saglit siyang tinitigan ng matanda. Ngunit hindi na ito nagtanong pa. Mag-iingat ka at bumalik ka. Salamat po sa lahat. Mula sa kusina, dumiretso siya sa hardin kung saan naroon si Katya. Nakaupo ito sa isang bangko, may hawak na libro, ngunit agad itong tumayo nang makita siya. Kenna, bakit may bag ka? Ate, uuwi na po muna ako sa probinsya. Ano? Bakit? May problema ba? May ginawa ba si Chris? Ay, wala po. Please wag na lang po ninyo siyang idamay. Lumapit si Katya at hinawakan ang kanyang balikat. Hindi mo kailangan magsinungaling sa akin. Ramdam kong may dinadala ka. Personal lang po. Kailangan ko lang po talagang umalis. Tahimik saglit si Katya. Saka ngumiti. Isang ngiti na puno ng pag-unawa. Kung hindi na kita mapipigilan, mag-iingat ka. Ako na ang bahala na magpaliwanag sa mga magulang ko. Kung ano man yung dinadala mo, naniniwala akong malalampasan mo yan kasi matapang ang Kenang nakilala ko. Salamat po ate. Hindi ko po makakalimutan yon. So, babalik ka ba? Hindi ko po alam. Niyakap siya ni Katya ng mahigpit. Kung nais mo nang makakausap, nandito lang ako at palagi kang welcome. Pagbitaw nila, tumalikod na si Kenna. Pilit pinipigilan ang luha. Hindi niya nilingon ang mansyon. Hindi niya hinanap si Chris. Alam niya kung makita niya ito, baka magbago ang isip niya at mas lalong mahirapan. Sa loob ng bahay, si Chris ay nasa opisina, abala sa trabaho. Walang kaalam-alam na sa parehong oras na yon, unti-unting lumalayo ang babaeng mahal niya. Sumakay si Kenna sa sasakyan patungong terminal. Bit-bit ang lihim na magbabago sa kanilang lahat. Isang lihim na mag-iiwan ng lungkot kay Chris.
kahit hindi pa niya alam kung bakit bigla na lang naging napakatahimik ng mansyon. At sa paglayo ng sasakyan, iniwan ni Kenna hindi lang ang mansyon, kundi ang lalaking mahal niya. Naging masaya at payapa ang buhay ni Kenna sa probinsya. Sa unang mga araw ng kanyang pagbabalik, takot ang bumungad sa kanya. Hindi agad nasabi ni Kenna sa kanyang mga magulang na nagdadalang tao siya, hanggang sa nalaman na ng mga ito. "Anak, kumain ka pa. 2 na kayong pinapakain mo." Bahagyang ngumiti si Kenna. "Busog na po ako, Ma." Hindi ka pwedeng mag-inarte ngayon. May dinadala ka. Sabat ni Mang Nestor, ang kanyang ama. "Opo, Pa." Kailan mo babalak sabihin sa amin kapag malaki na ang tiyan mo? Kung hindi pa namin maririnig, nakausap mo yung anak mo, ay hindi pa namin malalaman. "Natakot po ako eh." Natakot? Mas natakot ka pa sa amin kaysa sa kahihiyang dadalhin mo. Hindi po sa ganun. Eh ano? Nagtrabaho ka sa mayamang pamilya. Uuwi kang may daladalang problema. Nestor, tama na! Pasensya na po kung pabigat po ako. Hindi ka pabigat. Anak ka namin. Pero hindi na kinaya ni Kenna. Tumakbo siya papasok sa kwarto. Isinara ang pinto at doon tuluyang bumigay. Umupo siya sa gilid ng kama, niyakap ang sarili at humagulgol. "Ang tanga-tanga mo, Kenna. Ang tapang mo sa iba, pero ngayon..." Kinabukasan, maagang nagising ang dalaga. Lumabas siya ng kwarto at nadatnan ang ina sa kusina. "Ma," huminto ang ina sa paghihiwa ng gulay. Lumapit siya at niyakap ang anak ng mahigpit. "Anak ko, Ma, sorry po. Sobrang sorry." "Huwag ka nang humingi ng tawad. Masakit, oo. Pero mas masakit kung mag-isa mo itong haharapin. Sabihin mo sa akin, ano ba ang nangyari?" Nagkwento si Kenna. Hindi lahat ng detalye, pero sapat para maunawaan ng ina. Habang nagsasalita siya, ilang beses siyang napahinto dahil sa iyak. "Hindi ko po sinadyang mahalin ang anak ng amo ko. Hindi ko po inaasahan na mabubuntis po ako." Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. Pumasok naman si Mang Nestor. Tumingin siya kay Kenna, saka umiwas. "Pa..." Hindi sumagot ang ama. Umupo lamang ito sa silya. Anak, galit ako. Hindi sa'yo, kundi sa lalaking nanakit sa'yo. Sa lalaking nakabuntis sa'yo. "Pa..." Kung nandito lang yun, hindi ko may papangako ang sarili ko na hindi ko siya masasaktan. "Pa, kasalanan ko rin po." Hindi kasalanan ng babae ang mabuntis. Lumapit si Mang Nestor at dahan-dahang ipinatong ang kamay sa balikat ng anak. Pero sana, nagsabi ka kaagad. "Sorry po." Mula noon, alagang-alaga na si Kenna ng kanyang ama ng kung ano ang mga dapat niyang gawin. Isang gabi, biglang sumakit ang tiyan ni Kenna. Napaupo siya sa higa, hingal na hingal. Sumigaw siya. Agad na dumating ang mga magulang. Ano yan? "Masakit po." Umiiyak si Kenna. Agad siyang inalalayan ni Mang Nestor patungo sa kama. Hinawakan ng kanyang ina ang kamay ng anak. "Huminga ka lang." Matapos ang ilang minuto, humupa rin ang sakit na nararamdaman ni Kenna. "Pa, natatakot po ako." Hindi ka mag-isa. Hindi ka namin pababayaan. Sa gabing iyon,
Hindi umalis si Mang Nestor sa tabi ng kama ng anak. Sa probinsya, nagkaroon ng peace of mind si Kenna, pero may pagkakataong naiisip niya si Chris. May kaunting guilt siyang nararamdaman dahil hindi niya man lang sinabi na magkakaanak na silang dalawa. Dahil napangunahan siya ng takot at kung ano-anong mga iniisip. Pero ayaw niyang ma-stress kaya mas focus siya sa kanyang baby. Isang hapon, si Kenna ay nasa loob ng kwarto. Ang isang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan habang dahan-dahan iyong hinihimas. Baby, behave ka lang ah. Ayokong pagalitan tayo ni Lolo. Napangiti siya sa kamarahang bumangon para uminom ng tubig. Pero bago pa man siya tuluyang makalabas ng kwarto, may narinig siyang pamilyar na boses mula sa labas. Isang boses na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Opo, tita. Ako po si Chris. Nanlamig ang katawan ni Kenna. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip. Doon niya nakita ang lalaking hindi niya inaasahan na nakatayo sa harapan ng bahay. Maayos ang suot, hawak ang ilang supot ng grocery. May ngiti sa labi habang kausap ang kanyang ina. Hindi pwede. Bulong ni Kenna sa sarili. Sa labas, magalang nang umiti si Chris sa ina ni Kenna. Pasensya na po kung bigla akong dumating. Gusto ko lang po sana kayong makausap. Ikaw yung anak ng amo ng anak ko, di ba? Opo, ako po yung dahilan kung bakit umuwi si Kenna sa inyo ng biglaan. Bago pa makapagtanong si Aling Rosa, bumukas ang pinto ng bahay ng malakas. Ano to, Ma? Bakit siya nandito? Napalingon si Chris. Agad namungay ang mga mata. Kitang-kita niya ang pagbabago kay Kenna. Tumaba ito, mas bilugan ang tiyan. Ngunit naroon pa rin ang tapang sa mga mata. Pero kahit ganoon, mahal na mahal pa rin siya ni Chris. Kenna. Anong ginagawa mo dito? Sinundan mo ba ako? Hindi. Hinahanap kita. Bago pa man makasagot si Kenna, bumukas na ang pinto sa likod nila. Lumabas si Mang Nestor. Pawisan, hatak ang itak na kagagaling lamang sa pagputol ng kahoy. Sino yan? Pa, hindi pa tapos si Kenna nang biglang manigas ang katawan ni Chris sa nakita. Ikaw ba yung lalaki? Ikaw yung nanakit sa anak ko? Pa, sandali lang po! Ngunit hindi na nakinig ang ama. Lumayas ka rito! Biglang umabante si Mang Nestor. Itinaas ang itak sa kahinabol si Chris. Nagpaikot-ikot sila sa labas hanggang mapahinto sila nang sumigaw ang kanyang asawa. Nestor, wag! Pa, tama na po! Umalis ka sa harapan, Kenna! Nestor, ano ba? Pakinggan mo muna ang bata! Napatigil si Mang Nestor, nanginginig sa galit. Anak, lumayo ka! Samantala, dahan-dahan namang umatras si Chris. Sir, hindi po ako lalaban. Kung gusto niyo po akong saktan, tatanggapin ko. Biglang humakbang si Mang Nestor ng pasulong. Napasigaw ang kanyang asawa at sabay-sabay silang nagtakbuhan palabas ng bakuran. Si Chris sa unahan, si Kenna at ang ina sa likod. Si Mang Nestor naman humahabol pa rin, hawak ang itak. Pa, tama na! Maawa po kayo! Huminto si Chris sa gitna ng kalsada. Humarap siya kay Mang Nestor at dahan-dahang lumuhod. Sige po, kung kailangan niyo po akong saktan para mapakinggan niyo ako, sige lang po. Ilang segundo ang lumipas bago tuluyang bumagsak ang itak sa lupa. Magsalita ka, pero isang kasinungalingan lang at hindi na kita patatawarin. Tumayo ang binata. Hindi ko po alam na buntis si Kenna. Nang umalis po siya,
Hinanap ko siya. Halos mawala po ako sa sarili ko dahil ayaw sabihin ng ate ko kung nasaan siya. Kaya sariling sikap ko po ang paghahanap ko. Bakit ngayon? Dahil natundun ko na po siya at mahal ko po ang anak ninyo. Seryoso po ako sa kanya. Hindi ko po hinihingi ang tiwala mo kagad. Alam kong di ko deserve yun. Eh bakit nandito ka? Para muling guluhin ang buhay ko? Para ayusin. Kung papayagan mo ako, paninindigan kita, Kena. Huwag mo lang sana akong ipagtabuyan. Hindi yun ganun kadali. Alam ko, pero hahayaan mo ba akong subukan? Sumingit bigla ang ina ni Kena. Ano bang balak mo, iho? Pananagutan ko po si Kena. Kahit itaboy niyo po ako, babalik at babalik po ako. Hindi ko po iiwanan ang mag-ina ko. Ang tigas ng mukha mo. Pero, kung totoo yan, patunayan mo. Nagkatinginan ang mag-asawa at tumingin sila kay Kena na napakagat labi. Hindi pa kita pinapatawad. Hindi ko pa alam kung maniniwala ako. Sapat na sa akin yun. Basta hayaan mo lang ako. Dahan-dahang humawak si Mang Nestor sa balikat ng anak. Ikaw ang magpapasya. Tumingin si Kena kay Chris sa lalaking minsang kinamuhian niya, pero ang totoo ay kaniyang minamahal. At ngayon ay muling humihingi ng pagkakataon. Lumipas ang mga linggo. Araw-araw, halos pare-pareho ang tanawin sa harapan ng bahay ni Kena. Isang sasakyan na humihinto sa tapat, isang lalaking bumababa na may dalang kung ano-anong pasalubong, at isang buntis na babae sa loob ng bahay na kunwari walang pakialam pero palihim na nakasilip sa bintana. Ma, nariyan na naman siya, no? Hindi man lang lumingon ang ina na naghihiwa ng bawang. Oo, at bago ka pa magsimulang magreklamo, may dala siyang prutas. Hindi dahil may prutas, papapasukin na. Ngunit ilang segundo lang narinig na niya ang pamilyar na boses. Kena, good morning. Masabihin mo tulog ako. Sumilip si Mang Nestor mula sa pintuan. Hoy Chris, dito ka sa likod. May bubuhatin ka. Pa naman? Sa bakuran, pawis na pawis si Chris habang nagbubuhat ng sako ng bigas pero wala siyang reklamo. Hindi ka pa rin sumusuko? Tanong ni Mang Nestor, tila sinusubok si Chris. Hindi po. Bakit? Dahil mahal ko po ang anak ninyo. Hindi na nakaimik si Mang Nestor pero nakikita niya kung gaano pinapatunayan ni Chris sa kanila na seryoso ito. Samantala, lumabas si Kena bitbit ang baso ng tubig. Oh, saad niya sa kainabot ang baso. Uminom ka, baka himatayin ka dyan. Concern ka pa rin. Concern ako sa baby ko kasi baka mawalan siya kaagad ng ama. Hindi sa'yo, asa ka. Salamat pa rin. Pero sa araw na yon ay lihim na pinapanood ni Kena si Chris na nagsisibak kasama ang kanyang ama at nagtatawanan ang mga ito. Gustong-gusto ni Kena na yakapin ang pawisang si Chris pero pinipigilan niya ang sarili kasi gusto niyang suyuin siya ng malala ni Chris. Kaya kahit parang cravings niya ang kasama ang binata, pigil na pigil siyang mayakap ito. Lumipas ang mga buwan, hindi tumigil si Chris sa pagpapatunay sa kanyang sarili kay Kena at sa pamilya nito. Natanggap naman na niya. Si Kena na lamang ang matigas, pero deep inside, bumibigay na. Hanggang sa malaki na ang tiyan ni Kena at ramdam niya na ang hirap gumalaw. Kapag tumatayo siya, kailangan na niyang humawak sa kung saan. Kapag umuupo, dahan-dahan. At sa bawat sandaling iyon, palaging naroon si Chris.
Doble ang kanyang pag-iingat. Siya pa ang mas takot kay Kenna, kaya't nanatili si Chris sa probinsya para mabantayan ang babae. Alam na rin ng kanyang pamilya ang pinagbubuntis ni Kenna at excited ang mga ito na makita ang babae. Pero ayaw muna ni Chris na mabigla si Kenna, kaya dinadahan-dahan niya muna ang lahat. 6 na taon na ang lumipas, kasal na sina Kenna at Chris, pero hindi naging madali ang lahat sa kanilang buhay bago nila makamtan ang kasiyahan at kapayapaan na meron ang kanilang pamilya. 2 taon rin ang panliligaw na ginawa ni Chris bago siya sagutin ni Kenna. Pero ang lahat ng iyon ay worth it dahil matibay at masaya ang relasyon na meron sila ngayon. Nagtayo silang 2 ng bahay sa probinsya. Mas pinili nilang doon na manirahan kasama ang makulit nilang anak na siyang nagbibigay saya at kulay sa kanilang tahanan. Mama! Si Papa dinaya ako! Sigaw ng batang lalaking si Kino habang patakbong lumalabas ng kwarto. May hawak na laruan. Hindi kita dinaya. Sagot ni Chris mula sa sala. Kunwari, inosente. Strategic move yun. Hindi ka marunong matalo. Mana ka sa nanay mo. Hoy, narinig ko yun ah. I love you. I love you too. Balik ni Kenna pero halatang may saya sa boses. Ma, Papa's cheating. Napabuntong hininga ang dalaga at yumuko para pantayan ang mata ng anak. Kino, hindi porket natalo ka kay Papa, nandaya na ang Papa mo. Pero talo pa rin ako. Lumapit si Chris at ginulo ang buhok ng bata. Gusto mo ng ice cream? Bibilhan mo pa po ba ako, Pa? Kung tatahimik ka. Okay. Natawa si Kenna at Chris sa naging reaksyon ng kanilang anak. Sa dingding ng kanilang sala, nakasabit ang isang simpleng wedding photo nilang mag-asawa at kitang-kita roon na sila ay masaya. Ma, bakit parang galit ka dyan sa picture? Ha? Yung kilay mo, parang gusto mong suntukin si Papa. Kasi nga, ayaw niyang umiyak. Sino may sabing ayokong umiyak? Ikaw nga yung hagulgol ng hagulgol dyan eh. Siyempre masaya ako, no? Kasi pinakasalan ko yung babaeng mahal ko. Sus talaga. Pa, promise mo ba yun kay Mama? Ang alin? Na hindi mo siya sasaktan, iiwan at papaiyakin. I promise. Sa harap ng Diyos, sa harap ng mama mo, at sa harapan mo. Okay, kasi kapag umiyak si Mama, magagalit ako sa'yo. Naku, ang tapang-tapang mo ah. Mana po sa'yo. Maya-maya, dumating ang mga magulang ni Kenna na may dalang gulay. Oh, nagsisigawan na naman ba kayo? Family bonding. Masaya ka? Oo pa. Ngumiti si Mang Nestor, proud at masaya. Higit sa lahat, kampante siya para sa anak dahil napunta ito sa maayos na lalaki na noon ay playboy pero ngayon responsable ng ama at asawa. Kinagabihan, nakatulog si Kino sa pagitan ni Kenna at Chris. Tahimik na pinagmasdan ni Kenna ang anak. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot ni Kino, saka napabuntong hininga. Hindi niya namalayan na may luhang tumulo sa gilid ng kanyang mata. Napansin iyon ni Chris. Hey, bakit ka umiiyak? Hindi ko alam. Siguro, overwhelmed lang. Overwhelmed in a good way? Matagal na panahon na, Chris. Akala ko noon, mag-isa kong palalakihin ang anak ko. Nawala siyang kikilalaning ama. Kaya nagpapasalamat ako kasi kusa mong nalaman, kaya sobrang thank you talaga.
Tahimik sandali si Chris. Kita sa kanyang mata ang emosyon. Thank you, Kena. San naman? Sa pagbibigay sa akin ng chance. Alam ko na hindi madaling magtiwala sa lalaking minsan maraming mga babae. At nauunawaan ko naman kung bakit natagalan na maibigay mo ang tiwala mo. Pero nagpapasalamat ako ng sobra. Hindi ka perpekto, pero pinili mong magbago na siyang nakita ko. Kaya naibigay ko ang tiwala ko sa'yo, and that matters. Thank you sa paniniwala sa akin. Kahit minsan, hindi ko na rin alam kung deserve ko pa. Deserve mo, kasi hindi mo lang sinasabi. Ginagawa mo, at saka pinatunayan mo sa akin. Saglit na natahimik ang dalawa. Inabot ni Chris ang kamay ni Kena at mahigpit niya itong hinawakan. Alam mo ba kung gaano ako nagpapasalamat sa'yo? Tell me. Thank you kasi hindi mo ako sinukuan. Thank you kasi hinayaan mo ako na maging ama sa anak natin. Thank you kasi nung nag-doubt ako na baka hindi ko kayanin na maging mabuting ama sa kanya, nariyan ka at pinalakas mo ang loob ko. Chris, Thank you kasi hinayaan mo ako na mahalin kayo, ikaw at si Kino. ako nga ang dapat mag-thank you eh. Thank you kasi pinatunayan mo na may lalaking kayang tumupad sa kanyang mga pangako. I promise, hindi ko kayo iiwan. Kahit anong mangyari. Dahan-dahang umiti si Kena. Sa kamarahang isinandal ang noo sa noo ni Chris. Pero maingat pa rin silang dalawa na huwag magising ang kanilang anak. Dahan-dahang hinaplos ni Chris ang buhok ni Kena. Alam mo, dati, akala ko sapat na yung magmahal lang. Pero ngayon ko lang talaga naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng manatili. Mananatili ka sa tabi ng partner mo kahit na mahirap, kahit na nakakapagod, kahit ang daming pagsubok, kahit na parang suko ka na pero mananatili ka pa rin sa kanyang tabi. Saglit na tumingin si Kena kay Kino, saka bumalik ang tingin kay Chris. Takot din ako eh. Maraming gabing iniisip ko kung tama ba tong pinasok ko, kung kakayanin ba natin. Pero palagi kong iniisip na nariyan ka. Hindi ako nag-iisa. Magkasama nating palalakihin si Kino na may respeto at mabuting puso. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Hindi na nakapagsalita pa si Kena. Tumango na lamang siya sa kamarahang sumandal sa balikat ni Chris. Gusto ko lang ipangako na araw-araw ko kayong pipiliin. Kahit may mga araw na napapagod ako. Kahit may mga araw na magkakamali ako. Gusto ko lang ay masaya at tahimik na buhay kasama kayo. Sapat na sa akin yun. Hindi ko kailangan ng marangya. At yun, ang ibibigay ko sa inyong dalawa. Sagot ni Chris sa kahinalikan sa noo si Kena. Dahan-dahan silang humiga ng maayos. Nakaalalay ang braso ni Chris sa likod ni Kena, habang si Kino naman ay maayos sa pagitan nila. At sa gabing iyon, muli silang nakatulog na tatlo na payapa ang mga puso. Sa huli, napatunayan ni na Chris at Kena na ang pagmamahal ay hindi minamadali dahil kung kayong dalawa talaga, ay kayo talaga. Sa kabila ng sakit, pagsubok at panahon, nanatili silang magkasama. At patuloy na hinaharap ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Higit sa lahat, may tiwala sila sa isa't isa. Kaya naman, masaya at matibay ang kanilang buhay mag-asawa. Higit sa lahat, muli pa silang biniyayaan ng isa pang anak. Kaya naman, tuwang-tuwa ang buo nilang pamilya. Kaya naman para kina Kena at Chris ay sapat na ang munti nilang pamilya.
Ang kwento nilang dalawa ay paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang puro kilig at saya. Ito ay binubuo ng pasensya, pangunawa at pananatili kahit mahirap. Hindi sapat ang mahal mo lang ang isang tao. Kailangan mo ring ipakita ito sa gawa, sa pag-aalaga at sa pananatili sa oras ng pangangailangan. Pinatunayan rin ni Chris kay Kenna na talagang nagbago siya. Hindi lang dahil nabuntis niya si Kenna, kundi dahil gusto talaga niyang gawin niyon, ang maging mas better na lalaki. At laging tandaan sa ating buhay, marami tayong pagdadaan ng mga pagsubok. Pero palaging manalig sa Diyos dahil walang pagsubok na hindi natin kayang malampasan. Huwag madaliin ang mga bagay dahil kung sayo, sayo talaga. Wakas. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliana Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Eli, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Eli, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada,
Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rose Marie Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Nathan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebucadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura,
Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Cristina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora,
Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred de Liza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.